lagi pong sakit ang balakang ko. Lagi pong masakit ang balakang nyo, pati likod. Wala kayong disgrasya. Wala. Meron. Pero may ispan ako. Meron kayong ma-opera before? Appendicitis lang. Kailan? Ano pa? Bago pa o? Wala, okay. Okay. Pero, yun lang naman ang mahalaga eh. Ano? Tapos yung sakit po niya minsan. Nagraradiate na. Ang tawag po dyan, sciatica. Kung narinig nyo na yung word na yan, once na sumasakit yung balakang nyo, tapos nagraradiate na yan, yan yung tinatawag na sciatica or piriformis syndrome. Okay, pero nung yan sciatica po. Tapos mo ipapakita po ako. Sige. Bakit lagi masakit ang bato ko? Ayan, gusto po yung result. Nasaan yung result? Akala ko, ito yun. Nakalagay lang naman po dyan, may respiratory infection ako. Tapos, Respiratory infection. daanan ko ng ano. So iba yun, hindi yun sa cervical pag respiratory. Pag nakalagay cervical spondylosis, sa leg yun. Pero pagka respiratory syndrome, eh syempre, air passage natin to, so paglunok-lunok natin, anong bang naging diferensya nun? Hindi, kasi, iniisip ko kasi, di ba pag masakit ang ganito mo, tapos sumasakit ang minsan ang Dibdib mo? iniisip ko, sabi ko mamaya may problema, di ba? Sa kadalasan. Actually, pag ganito yan sir eh, Hindi naman. ang control ng cervical more. Pagka sa cervical ang tama mo pag ganito, hindi pa dibdib. Wala. Pero pag sa thoracic, kunyari masakit yung dito mo, tumatago sa dibdib. Pero pag leeg, ulo, tsaka to. Yan. Okay? Yun po ang totoo. Pero pag sa respiratory, dito, syempre, yung lalamunan mo, may parang kakaiba. Kasi yun ang tama mo eh. Pero hindi siya sa, iba kasi yung ano ng cervical eh. Yung sa leg, iba ang tama niya. Papunta sa ulo, tsaka pa ganito sa kamay. Base dito, ano to? Nag-shadow? Ano tong nag-shadow na to sa'yo? Merong kamay na ano o ano? Baka po sa ano yan. Kasi pag patagilid siya, meron sila mga ano dito, Oo, parang stainless. Okay. Ito kasi, hindi normal tong malaki na to. Ito ang normal. Ito, Adam sample natin to. Siyempre, ako alam ko yung mga x-ray nyo eh. Alam ko yung... Maganda naman talaga yung ano mo sir eh. Sa totoo lang ha. In fairness, maganda yung clearance ng mga ano. Ang ganda ng clearance ng sa leg. Sa batok. Sa, ano, Dito wala naman sa batok, ito kasi lateral view. Pag dito naman sa posterior view, wala namang mga putok-putok. pantay naman eh. Dalawa kasi ang basa sa ganito eh. Maaaring mag-cervical ano kayo, lordosis or lordotic. Pero yan, medyo curve naman, okay naman eh. Okay naman. Ngayon, ano yung pangkaraniwan na nararamdaman nyo? Balakang, pag ganon. Ulitin ko lang ha. Sa balakang, pag ganon. May short kayo? Wala. Wala kayong short? Okay. Tapos, dito, sa banda. Ulit. Ito. Dito, sa thoracic. Tapos yan, pag dito, pag sa thoracic, tatago siya sa dibdib. Alam nyo kung bakit? Diyan nakakapit yung lungs. Diyan nakakapit yung ito yung puso natin, kaliwa. Diyan yan. Pero pag sa leg, hindi. Okay. So, sige. Tanggalin mo yung gas mo. Yan, bigyan mo. Ano po? Diyan lang. Ay, okay. Unahin muna natin ito dito. Hindi ba kayo nahihilo? Hindi kayo nahihilo? Hindi po. Oo, relax lang. Maganda yung dito. Dito sa tumatagos, yan. Sa thoracic. Talagang yan. Umi-epekto sa harap. Pag yan, thoracic yung problem yan. Ano pa lang diagnose sa respiratory nyo? Kayo. Sa throat nyo. Wala naman daw akong ano eh. Ano? Anong tawag dito? Yung bubukol sa liit. Anong tawag doon? Goiter. Oo, wala naman daw po. Ano lang daw nagiging problema?
Anong diniagnose sa'yo? Wala kasing files eh. Wala yung papel eh. Result, opo. Wala yung papel eh. Yung nakita lang po, Ano po? yung nakita lang po sa heart ko, parang may baluktok daw na ano, na baluktok ba o pilipit na ugat. Wala kayong heart enlargement Ah, wala. or yung may, Wala. meron kasing ano dyan eh, tinatawag na mga aorta eh. Ayun, yun yung aorta. Aorta ba? Tapos, parang... Wala kayong, sayang hindi nyo nadala kasi kaya kong i-explain din yan pagka ano eh. Nakita ko kasi may papel. Akala ko, yun na yung result. Resibo pala. Hindi nahihirapan ba kayo minsan huminga? Opo. Yun nga yun, parang nagbabara yung balbula nyo, parang may isa yan sa mga ano, yung binabypass. Okay? Pero sana hindi naman. Mamaya may papagawa ko sa inyo, luluwag yung hininga niya, hindi ka ako patagilid. Pagka lost breathing kayo, pag nahihirapan kayo huminga, angat nyo lang yung kaliwa nyo. Tandaan nyo, subukan mo, tingnan mo. Ingat mo yung kaliwa mo. Para hindi kayo matataranta, lalo dyan sa mga breathing. Pero syempre, iba pa rin, pag mayroon ng damage yung ano nyo, yung mga piyesa ng puso nyo, naku po, iba yan. Ay, sir, sandali, may papagawa ko sa'yo. Iangat mo to, hinga kang malalim. Down. Wala. Wala. At what do you mean? Wala. Wala. Walang sumasabit. Wala na. Okay. Tandaan nyo yan, ang kaliwa. Pag nagkakaroon kayo ng low breath, kaliwa. Malalaman nyo yun, walang sasabit yan. Pag nag-inhale ka. Yes, kasi pag mabigat ang dibdib mo, parang nahihirapan ako huminga. Parang may paraan. Yes, parang may bara. Yan kasi, wala yung di mo dinala yung ano eh, higa kang patagilid. Katulad yan, napagpapaano mo na eh, may naalala kang nababasa kaso pero may mga karugtong po yun. May mga karugtong po yun eh. Ngayon, yung mga karugtong noon, pag hindi ko kabisado, i-reviewin ko sa sa Google o sa YouTube. Para magtugma. Relax. Masa question to? Oh. Meron si Sir meron siyang nasabi, meron siyang binabanggit dyan na hindi namin maklaro kung ano eh. Pero sabi niya, meron siya sa puso na may problema. Ngayon kasi pag tinagalan mo yung pagdapa, mamaya, makalimutan namin tanungin ka, nag-block ka na pala dyan. Okay? Hindi po pwede. Kanya ako patagilid na matutulog ako. Hindi pwede ako magtagal eh. Parang something. Sabi ko na eh, upo ka sir. Upo ka, dadaya eh. Dito tayo sa safe. Kasi pagka yan, once na mag-collapse ka na kasi rito, hindi na natin mababawi yun. Hindi na natin mababawi. Wala tayong life support dito, wala tayong oxygen, wala tayong ano. Doon tayo sa... Dapat, yung ganitong kaso, pag katulad yan, pag hindi marunong yung therapist, hindi mausisa, gagawin na lahat yung posisyon. Pagdapayin ka na dyan 1 oras. Eh, yung pagtagilid pala, hirap ka na. Pagdapa, humihigpig dibdib mo. Pag hindi mo yung sinabi sa therapist, o hindi ka natanong ng therapist, maaari tayo magkaroon ng problema. Baka may akala namin, okay ka lang dyan. Yung pala, wala ka na palang buhay dyan. Ganun ako kausisa. Baga, makulit ako sa tanungan. Pero yung usisa ako na yun, para yun sa inyo. Kumbaga, hindi tayo basta-basta. Kasi ito, hindi na mauulit ito. Once na mag-collapse ka na, wala na, matataranta tayo pare-parehas. Hindi na natin alam gagawin. Pwede naman na paupo. Yan, ito dadayain na natin. Pwede naman dayain yan ng si Sir, ano mo, sinabi niya nakatagilid pa lang siya, parang may napipiga sa puso niya. Parang may kakaiba. Siyempre, pag tinuloy pa natin yung ganun, ganun na mangyayari, talagang maiipit. Kaya kayo, pag pupunta kayo sa mga therapist, kailangan may knowledge talaga sa ginagawa niya. Kasi hindi na mauulit yan. Pag na-damage kayo, di ba rin ang tinanggihan kayo ng unang yung nilapitan pag sinabi niyo yung kaso. Mas magpasalamat kayo ron kaysa yung tsamba-tsambahan niya yung gagawin. Patay kayo.
Yung mga mako-compensate kasi dyan mahalaga. Kasi baka pag uwi nyo, nag-react, dun mag-react. Yun ang pinaka nakakatakot. Yung wala na kayo rito, tsaka mag-react. Okay, gets nyo yan, yung mga mako-compensate. Kailangan talaga alam namin yan. Alam nung therapist nyo pupuntahan. Hindi pwedeng hatak ng hatak kung may mga problema talaga sa loob. Lalo to, puso to, very sensitive yan. Pag yan, nagbago yung timok ng puso ni sir, wala na, dire-diretso na. Matataranta ka na. Once na mataranta ka na, magpapalpitate ka. Magpapalpitate ka. Hindi makakatulong yun. Pag nagpalpitate ka, alam mo na yan. Yung kasunod yan, lost breath na. Pero tatandaan nyo, sir, ito, once na may parang naiipit sa inyo, iangat nyo lang to. Tapos, sabihin natin, parang nahihirapan kang tumayo. Sumandal ka sa pader. Gumanyan ka. Tapos, siyempre, sabayan mo na rin ang pray. Kasi, itong mga kaso ni sir, dito nagkakaroon ng mga bypass at yung tinatawag na pacemaker. Papalitan ka ng valve dyan kung may na bumabara. Pero ito lang tatandaan nyo. Ha? Okay, inhale, exhale. So, wala sumasabit, no? Wala. Yan ang tatandaan mo. Para hindi kayo natataranta. Dadayain ko na lang yung sa balakang ni sir. Shoot mo sir. Parang nagbabago rin yung pakaramdam ni sir pag dumadapa siya. Pero ito, traction na rin ito. Payawa kami yung tuhod ni sir. May ginawaan ka? Okay. Yan ka lang muna. Very fragile to si sir eh. Nakakatakot ng ano pa. Hindi po kabisado. Huwag yung pakilaman po. Pero sir, tama rin yung sinasabi nyo yung kalagayan nyo talaga. Yun din ang magsisave sa inyo once na magpa-therapy kayo. Kasi ang goal ng therapy, meron na kaming method na sinusunod. Dire-diretso lang yan. Once na wala kayong sabihin, dire-diretso yan, susundin namin yan. Yung standard procedure na nalalaman namin. Okay? Kaya mag-iingat kayo sa bawat pupuntahan nyo. Ayaw ka naman po kung saan pumunta. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Tiwala. Ang dami kayo naglalabasan ng mga... Correct, sobrang dami. Sir, medyo kumbaga sapat lang yung ginawa ko. Kumbaga dinaya-daya ko lang. Doon tayo sa safe. Hindi ka pwede sa mga ibang mga ano, baka mag-react yung ano niya. Wala tayong life support doon. Pero okay naman. Check mo. Paano ko lang po ito kung bakit... Ay, oo. Sige, higa ka. Wala ka kasing short. Nakalimutan ko eh. Hindi ko nakikita yung legs mo eh. Matigas ito ano eh. Sige, massage na natin. Ihatakin din natin. Ito may gout kasi akong... May gout kayo ngayon? Tignan ko muna. Baka mamaya namumula pa eh. Ay, oo. Ayan o, nangangamatis pa oh. Etong gout, ibig sabihin, pag meron kayo nito, meron kayong problem sa liver. Tandaan nyo, yung liver natin, ang kini-create is amino acid. Sa mga bagong viewers ha, amino acid. Yung gout at uric acid is the same. Ngayon, ang i-create niyan, kita mo, mas makintab to kumpara rito. Pero po wala naman yung liver ko. Mataas lang daw ang creatinine ko. Tsaka Sa creatinine naman, ano naman yun? Lason sa dugo. Yun ang ibig sabihin ng creatinine. Poison to the blood. Connected po kasi yan, sir. Pag nasira yung yung liver mo, o yung kidney mo, magkikreate ng Kasi yan yung mga filter ng yan yung mga filter ng blood. Yan yung mga magkikreate ng amino. Yung sa creatinine naman, sa kidney yun. Pag sira yung, hindi niya ma-filter na maayos, lalabas yung dugo na may parang poison, yung tawag ng creatinine, yung tinitest sa atin. Ngayon, pag meron kayong ganito, siyempre, kumain kayo ng ng hindi high protein.
Huwag kayong kumain pala ng high, mali yung word ko. Huwag kayong kumain ng mga high protein gaya ng karne, mga tuna-tuna, soft drinks, naku po, kape. Yan, huwag kayong kumain yan. Pagka yung uric nyo tumataas, ang sagot lang din dito, papawis. Papawis. Yun ang kulang ko, bro. Yun ang kulang mo, papawis po. Huwag kayo, hindi nyo naman kailangan magtatatakbo. Mag-jacket lang kayo ng parang, yung binibining parang plastic na, para mabilis kayong pawisan. Lakad-lakad lang kayo sa paligid ng bahay nyo. Kunin ko to rito. Pero yan, hindi pa tatamaan yan. Sa kabuti ko na takbo, di ko yun mapahawakan. O ba't ako nahawakan ko? Bakit? Kasi tama yung posisyon ng hawak. At alam ko yung may mga gantong kaso, hindi yan dinitiinan, hindi yan basta-basta, hindi yan basta-basta minamasage. Okay? Hindi yan basta-basta pinakikialaman na basta patunugin. Hindi. Kailangan ng patunog niyan, diretso lang. Diretso lang. Kaya nga po nirecommend kita, galing pa yun ng laon, ng sa, alam ko, Diretso lang. Pag yan pinilipid kong pag gano'n, yung normal na patunog, yung pag gano'n, masasaktan si sir. So ba't ko gagawin yun? Alam ko na nga yun. Kaya nga tayo nagtuturo dito sa ano eh. Nagtaka ka, bakit nakaya mo? Kailangan nyo lang sir ng ano, aminado pala kayo na hindi kayo nagpapapawis. Walking lang, bumili kayo ng, yun nga, yung parang sahuna suit sa tinatawag, yung jacket na parang plastic. Mura lang yun, 400, 300 lang yun. Kahit yung mga segunda mano, papawisan nyo lang naman yun. Meron po ako sa bahay, yung pag nagmumotor ako, para hindi ka maano kaagad. Yun, maglakad-lakad ka nakaganon. Kasi ito, hindi rin healthy pag mataas ang uric nyo. Hindi rin healthy yung magtatatakbo kayo, magtatalon, makakatag kayo, hindi healthy. Pag ginanito ko, may masakit ba? Yan. Yan. Okay, good. Relax lang. Sir, sa tingin ko nga papawis na. Parang matamblay kayo eh. Pero hindi nyo kailangan yung sobrang pagod ha. Basta pinawisan yung kilikili nyo, singit nyo, okay na yun. Sa araw-araw, tapos inom na ng tubig. Bakit? Hindi rin kayo pwedeng sobrang hingal kung meron kayong problem sa heart. Sige sir, yun lang po ang treatment dyan, hindi rin pwedeng ano yan. Okay? Sige, bukayo.